Hi guys, Mami Park is here. So nakasara na tayo as of 11:45. Antok na ako. Pero kasi dahil sa na nagsik sa atin ng advices tungkol simple na manual recording ng ating daily transactions na ang business ay services like GCash, cash in, cash out, and bills payment, no, na merong mga ads on na business. So piniem sa atin ng ating subscriber viewer dati pa na nakasubaybay talaga sa atin. So yon. So actually natawa pa nga ako kasi sa last yung hindi ko na kasi siya na-replyan. Tapos may message siya na kung nag-aayos daw ba ako ng NBI, pakiayos ko daw yung NBI niya. Natawa ako. Hindi ko na ni-replyan kasi hindi ko alam kung maiinis ba ako o matatawa ako kung na-wrong send lang ba. Diyos ko, gina akong utusan sa mga ganyang bagay at hindi ko yung ginagawa. Yung Mami Park, inutusan ng subscriber. So tulad ng sabi ko sa inyo, gusto ko talaga malayang pagbablog. Kaya kung kailan lang ako may time at trip ko at gusto ko, dun lang ako nagbablog, no? So but before that, mag-unboxing tayo ng mga napamili ni Mami Park sa Shopee. And then also ni Daddy Park naman, siya naman ay sa Lazada. Wala siyang Shopee, Lazada meron. So if I could put the link or put the link in my video, edi gagawin natin. Kasi open naman po yung aking Shopee monetization. Okay? So, I try my best. Kasi first time ko palang gagawin, hindi ko sure kung kaya kong i-edit, ilagay. Anyway, pag-uusapan din po natin ang kanyang mga finances at kung ano ang mga advices na maaari nating ibigay sa kanya. Dahil ang unang-unang tanong ng ating viewer is, okay lang po ba ang 500 pesos na pasahod sa empleyado na sa katulad ng kanyang business at ang scope ng kanyang trabaho? And then, pangalawa, ano ang po pwede nating mai-advise na dapat niyang i-cost cutting o bawasan, no? Kung dapat ba siyang saan ba ng expenses siya dapat magbawas sapagkat napakalaki ng kanyang expenses. Kasi sinabi ko na kung kailan ba siya, inas ko siya kung kailan ba nag-start yung ganung kanyang kita at ganung kanyang expenses sapagkat nakakatakot, no? Dahil yung expenses niya halos lumapit na sa expenses ko, nangungupahan pa ako. Siya hindi naman nangungupahan. So ano ba ang malaking expenses ang meron siya? Parte ng expenses malaki ang meron siya. Sa utilities ba, pasahod ba, o sa kung ano-ano, no? Magkakaroon din tayo ng topic pagdating po sa pagbibigay ng ating ahente sa ating nagko-concern na viewer na siya ay soon mag-o-open na sa Nueva Ecija. Taga Nueva Ecija siya na mag-o-open ng store at kailangan niya ng mga supplier. So, the mere fact na kailangan niya ng mga supplier, there's a possibility na baka medyo malaki ang agad-agarang start-up niya. Baka hindi siya yung katulad ko na nag-start lang talaga sa maliit, no, na saka pa lang nagpalaki, no? Okay, so anyway, Nueva Ecija naman siya ay baka mabigyan natin, no? So, I'm going to give you also my point of view about it kasi hindi naman tayo basta-basta na nagbibigay pa ng contact information or ng information sa ating mga major supplier agent, no? Alam niyo naman kung bakit. So, later on, I'm going to give my point of view about it, no? At syempre, mananaig pa rin naman ang pagmamahal at concern ko sa inyo. So, tingnan natin mamaya, no? Okay, without further ado, tayo ay magkaroon na ng unboxing. So, ito, nabili ni Daddy Park. Napakamura lang nito. Nasa 10 pesos lang yata ang isa. Binibenta namin to ng 20 pesos. So, ito ay, yung trap mouse, no? The trap of a mouse. Mga spelling ng Chinese. Yan. So, si Daddy ang bumibili nito. Okay? And then, this one naman na i-unbox natin is, mag-shoutout din tayo mamaya. Okay. So, ito guys, ang ganda ng tissue na to. So, maganda to na i-adds on nyo sa inyong tindahan. So, ito pong tissue na to ay parang ganito. Ayan. So, makapal po siya. Makapal siya, no? So, ang bentahan nito is, magkano ba bentahan ko nito? Is 20 pesos lang. So, ito po ang kanyang, so, makinis po yung ganito niya, and makapal po siya talaga. So, this is Mommy Baby Facial Tissue. 4 layers ang kanyang kapal, no? So, ang ganda niya talaga. So, yan. Mabili po kasi yan dito, no? Okay? So, ang tawag po dito ay Mommy Baby Facial Tissue. Kung kayo po ay updated sa Facebook, na feature po sa Tulfo, yung ganito po na na mga baby wipes na nasabi ay nililinis lang kasi parang nang natataihan ng daga, ganito. So, meron po ako niyan available dito, no? So, I'm pretty sure naman na ito naman ay hindi naman hindi ko naman nabili check sa kanilang Pero, syempre, dahil nababalita, so medyo nakapektuhan ng ating benta. So, siguro papaubos ko lang to and I'm going na lang to stick to etong brand na to. Kasi ito talagang branded to. Sa ahente ko talaga binibili to. Heavenly Baby. So, ang bentahan ko po nito ay 45. So, yan. Okay. So, bumili tayo ng dalawa. So, again, 108 lang po ang bili ko
nito. No, 108 lang. 246, 8 na po ang laman. So, may free shipping ako kasi platinum member po ako sa Shopee. So, nagamit ko po siya. Kaya po as is na ano lang, 216 pesos lang binayaran ko for 16 pieces. At ang pumatak pong puhunan niyan is 13.50. So, meron po kayong 650 sa bawat mabibenta nyo na ganito. So, ang ganda ng brand na to. So, dito na tayo, no? Sa Mommy Baby. Again, gagawan ko ng paraan para mailagay ko sa shopping, yung link niya para maka-direct na kayong maka-order, no? I-redirect na kayo niyan doon sa doon sa seller. So, next, eto, hindi ko ay, eto, may in-order ako. Ang ganda pala niya. Ang mura lang nito, guys. 40 pesos lang po ang isa yata nito. Parang 40 pesos lang. Ang binayaran ko lang po dito is 80 pesos na yata for 2. Ayan. Tinignan ko lang naman, sabi ko baka maliit to. Pero hindi pala guys, maliit. Ang ganda. Oh my gosh. So, asahan nyo na mahaba ang video na ito. Dahil marami tayong topic, no? Huwag mabuboring, ha? Okay. I-speed ko na lang ng konti yung ating, ating salita. Ang ganda niya, ang cute. Nice one. Tapos may pag-ganun pa siya. May pag-ganun pang drag. Pag nakita na naman to ng Daddy Part, mayari na naman tayo. Hindi ko lang napigilan, ang mura kasi. Tinesting ko lang naman. So, yung isa bibigay ko kay Kauri para sa bahay, para sa mga arte-arte niya, at yung isa dito sa akin. Ayan. Ganyan siya, guys. Oh, ay, sana all. Ayan, ganyan siya. Oh. So, makapal yung kanyang pagka-plastic, no? Ang ganda niya. So, dalawa yung binili ko. No? Okay, nice would be, pwede din natin paglagyan yan ng mga maliliit na items na mga tinitinda natin. Tapos lalagay na lang natin sa ilalim ng mga Actually, meron din ako nabili sa Shopee. Ito, sa Shopee ko nga ako sa Shopee. Ito, pinaglagyan ko siya ng pardible. Kasi nahihirapan ako na magkakasama siya. So, I wanted to separate. Tapos nilagyan ko na lang ng tag na ganyan. Tapos para hindi siya madumihan at hindi siya magguho, matapon, yung plastic niya, inano ko pa rin. Sinagyan ko ng pangalan, pardible. Tapos English, safety pins. Kasi alam niyo naman ang Daddy Pants. English, no? Speaking dollar. Okay? So, next ay, ito naman po. Hindi ko na i-open, guys. Kasi, papakita ko na lang sa inyo. Sige na, open na nga natin. Ang hirap kasing i-open ito. Actually, ito ay Manila paper. Ayan, ganito yan. Pero, ito ay dalawa siyang bundle na magkasama sa isang plastic, tig 5 piraso. So, ang ginagawa ng Mommy Part, pinagse-separate ko na kasi pag nagbebenta ang mga bata, ang pangit nilang magbenta ng Manila paper, ganon. So, kaya, hindi ko na-explain. Kaya pinagse-separate ko na siya. Okay, so Manila paper lang yun, hindi ko na i-open. At saka yun ay sa Lazada na bili ng dati. No? So, I'm going to put the link down below doon sa ating Shopee items na nabili. No? I'll try my best. Okay? Basta. Okay? So, paano? Gamitin na natin. Ang cute niya, may design pa yan. May design. Oh, ganon. Oh, makinis siya, no? Makinis. Ang init. Okay. So, punta tayo na doon sa, doon sa ating, subscriber na bibigyan natin ng advices. Okay? Na medyo inutusan pa akong asikasuhin ng kanyang NBI. Naloka ako sa chat niya. Ways how to manually record to track his daily transactions. Nahihirapan din ako kasi ng text. So sabi ko, pwede ba video call na lang? So finally, I got to meet him. And then, actually, dati, nang hingi na yan ng advices. But in my surprise, kasi all I thought is straight siya na lalaki, no? So, hihiya daw kasi siyang umamin. Ang sabi ko naman, we can hide naman your identity. So, syempre, pinapangalagaan na din natin yung privacy niya. So, nag-sorry siya sa akin kasi yan. Sabi ko, okay lang. But next time, it's topic natin. We meant it for straight people, no? So, hindi ko alam na yung ganun yung sitwasyon mo. So, that's it. Anyway, no? Mommy Part, meron po akong probable estimation ng aking daily profit. Actually, hindi yan malinis kasi hindi pa basta-basta na ilalabas lahat ng expenses. I don't think so na that is malinis. So, to be safe and in the name of the word probability or yung sinasabi natin close to exact, nagsabi siya na nagre-range to 2,015 pag mahina,
2,000 to 3,000 yung kanyang daily profit. So, meaning pag sinabing profit, parang net income na, no? Kasi pag sinabi natin gross sales, hindi pa deducted ang expenses nun, no? Benta lang yon, sales, no? Yung halimbawa, nasa 2,000 para safe, no? Meet halfway tayo. Nasa around 2,000 yung kanyang daily profit na probable calculation. So, or computation. So, 2,000 times 30 is 60,000, no? But, hindi pa syempre deducted ang mga expenses for sure niyan. Okay? So, sabi niya parang hindi ba sobrang napakataas ng aking expenses? Sabi ko, sobrang taas, no? Kasi, ang kanyang utilities, no, yung tinatawag nating kuryente and tubig, no? Wala pa nga yata ang dito, ang internet dito, but, ito yung probability niya. Nasa around 9,200. And then, hindi siya umuupa, ha? And then, meron siyang accountant fee or retainer's fee sa professional, sa accountant, sa CPA, kasi his accountant handling his taxes, no? So, kasi wala siyang idea about it, how to do it on his own. So, kaya, minabuti niya na mag-avail ng retainer's fee para sa aayos monthly ng kanyang mga compliance when it comes to BIR. Another 5,000, no? Salary expenses niya is nag 22,000. Wow. It is like nagpapasahod na siya ng 2-3 tindera, no? Kung dito yan sa Bulacan. So, he is living in Quezon City. At sa Quezon City, alam naman natin na syempre city yan, talagang iba ang kalakaran dyan. Although, the 500 salary a day is below minimum kasi nasa 700 plus ang minimum wage, di ba, ng gawing Quezon City and Manila, no, all over Metro Manila and around Makati, something like that. Dito sa provinces nasa 500 plus. So, and sa mga ganitong simpleng negosyo lang natin na hindi naman tayo batable, no, hindi naman malaki ang ating hindi naman tayo sobrang laki ang negosyo, no? Nakamamanage nga natin ng mag-isa. So, hindi pa malaki kung namamanage pa natin ng mag-isa. To have an expenses with the salary expenses of 22,000, malaki talaga. Hanga ako, nadaig pa niya ako. Nung ako ay may mga tindera. Okay, ang ating palagay dyan ay malaki talaga. So, ito yung business niya. GCash, cash in, cash out, bills payment, school supplies. Meron siyang parang franchise ng vending machine, Piso Wi-Fi, and yung refillable mineral water, purified water, no? So, iyon ay 20%, parang 20% yung kanyang kabig doon. So, siguro nilagay doon sa tindahan ng franchisor ba tawag dyan? O basta yung and then commission basis siya. Tapos, nagbibigay pa ng extra for parang to compensate the electricity, no? So, maganda, 'di ba? Other source of income, may upcoming siya na ma-open na J&T and Emily Villiers. However, hindi pa niya ma-start 'yon sa reason na hinihintay pa niya ang kanyang mayor's permit, no? So, nauna ang kanyang BIR. So, okay lang naman yun, guys, no? Honestly, pwede naman na hindi pa natin aasikaso ang ating mayor's permit, pwede na tayong mag-jump na magkaroon ng BIR. To be follow na lang ang sa mayor's permit. No? Payagan naman yan ng BIR, no? Basta meron DTI. Okay, anyway. So, ibig sabihin, soon, may madadagdag na source of income, no? Or sales sa kanya. But for now, focus muna tayo dito. So, ano ba ang palagay ng Mami Pat dito? Yes, totoo, ang isa sa pinakamalaking factor na nasa alanganing sitwasyon siya kapag hindi siya nag-ingat is ang kanyang expenses. Kasi, utilities niya, 9,200. Imagine that. Pero alam ko may kasama na tong aircon, nasa parang personal. Kasi parang sakop na din dito yung kanilang personal eh. But, to think yung personal nila, hindi ganun talagang sobrang napakalaki ng akyat na gastos. Kasi, meron siyang 2 upright freezer na ginagamit para pa sa pagbebenta ng yelo. So, in a day, around 140 pesos, kita sa yelo, malinis na. Porket may cost cutting tayo, guys, yung magpe-perform tayo ng cost cutting or mag-implement tayo ng cost cutting sa ating business, hindi ibig sabihin na kapag nakita natin na malaki na yung isang klase ng ating expenses like utilities, agad-agad, pagdidesisyon na natin na magbawas, no? Tinanong ko lahat kung ano yung mga gamit niya. Hindi reason na magtanggal siya ng isang upright freezer para lang masabing makabawas siya sa utilities.
gawa kasi nag-aakyat siya ng magandang sales. At ang kita pa lang niya sa yellow can compensate the half of the expenses of his utilities. So, bakit mo babawasan? Okay, so ibig sabihin, hindi maganda yung idea na magbawas ng kuryente. But I'm not saying na mag-aksaya ng kuryente. So there is a lot of ways how you can save or conserve energy, no? But of course, kapag ginagamit sa negosyo, bakit mo tatanggalin? Especially if it gives you a good sales or a good profit. Okay? So meaning, yun palang kanyang sa yelo, kaya nang makakompensate ng or makapay ng halos half ng kanyang utility expenses. Meron pa siyang kickback doon sa kanyang dalawang vending machine and piso wifi para sa kuryente at yung kita pa din niya doon. Kayang mabayaran ang kuryente. So, hindi dapat pagdiskitahan. So, again, papaalala ko, ang lesson dito is, bago ka mag-cost cutting when it comes to utilities, you have to think first if talaga bang dapat na tayong magbawas. Kasi kung nagbibigay ng malaking kita sa atin, wag nating pagdiskitahan. Nakita lang natin kalaki ng kuryente natin. Akala naman natin na may expenses tayo na hindi worth, no? So, always think first bago natin i-implement ang cost cutting. Kung nag-e-aircon, syempre magpatay naman kayo ng aircon at mag-electric pa na lang. So, ganun yung pag-adjust. Yung hindi rin nagsasuffer o nade-deprive ang comfortability, pero nagtitipid. Okay? Kasi lagi kong sinasabi, pagdating sa negosyo, pag nagagamit to gain or to gain more profit, to help to gain more profit, or to generate more profit, bakit mo i-compromise? So, sa kanyang pangalawang expenses is the 5,000 for retainer's fee. Eto, magre-react talaga ako dito. If there is a professional here, or CPA dito, ganyan, don't get me wrong, na baka mamaya ay, Mami Park, bakit sa'yo pa nagsisimula na parang gusto mo baratin ang aming skills, ang aming pinaghirapang pag-aaral para kami ay maging dalubhasa. No, I'm not. I just want a justified fee, no? Kasi hindi naman ako bago sa ganyang mga usapin, no? May idea ako dyan, literal. Okay, so to have a retainer's fee na 5,000, malaki yun. So, kaya kayo, kapag mag-hire kayo ng mga professional, mag-isip din kayo. Kasi ito po ang sasabihin ko sa inyo. It depends upon the scope of the works, the paperworks, the documents. Unang-una, kapag po ang inyo pong mga forms na dapat i-file sa BIR ay hindi naman complicated. Like sa situation ng ating subscriber, no? Siya po ay hindi naman nangungupahan. So, wala siyang form ng what you call that, 19 OE po yata yung form para diyan dun sa kapag nangungupahan, para dun sa may mga withholding tax dahil 'di ba sa landlord natin sa rent, no, nandiyan yung magkakaroon pa ng form na 2307. Ang po pwede niyang maging form is 1701Q or 2551Q and then 1701A at the end of the year kasi para sa kanyang income tax return or ITR. So wala din siyang empleyadong declared, no, na yung sa compensation. So alam ko ang form na yan ay 1601E. I'm not so sure, basta may form yan. So wala masyadong napakaraming hassle pagdating sa filing ng kanyang mga forms, napakadali. At dahil napaka-easy din na i-monitor dahil may niche ang kanyang negosyo. Ang kanyang negosyo ay services. So, hindi yan katulad nitong ng sari-sari store. And kung nangungupahan tayo, we have to deal pa with our landlords, with the receipt, no? Kung yung sa mga withholding tax, wala na, kung sakali naman na nagkaroon tayo ng matagal na empleyado, and eventually, we declare them as our employee, at nagkaroon tayo ng na we-withhold din ang ating empleyado pagdating sa kanilang income tax, na tayo ang parang pinaka-agent na nag-aasikaso niyan dahil tayo yung employer, something like that, no? Dahil meron pa tayong aasikasuhin yan, yung kanilang mga benefits, no? Like SSS, Pag-ibig, and PhilHealth, no? Another thing is, hindi yan katulad nitong sari-sari store na napakaraming involved na resibo. Kasi dito,
may mga involved na resibo talaga, ang dami. So, handyan pa kung tayo ba ay namili ng itemized or tayo ay namili ng optional standard deduction. So, there's a lot of things to consider. But because sa nakikita ko at talagang sa observation ko when it comes to his business, hindi masyadong complicated ang kanyang filing. So, to have a retainer's fee, hindi nangungupahan, walang empleyado naman yan declared, no? To have a 5,000 retainer's fee, I don't think so na makatarungan iyon, no? So, sana naman may idea na kayo na pagka kayo ay mag-hire ng mga professional para asikasuhin ang inyong filing, baka kasi kayo din ay maloko kasi may mga mapagsamantala na mga na mga professional, no? Sorry to say, but that is the truth. Hindi ko nilalahat, but meron kung matapat sa inyo. Kung siya naman ang nag-aasikaso ng kanyang books of accounts, no, books of accounts, no, yung kanyang mga libro, ala din naman problema iyon. Kasi alam niyo po kung bakit, hindi naman sobrang hirap noon. Kasi gamay na nila yon. Yes, sa ating mga walang alam, napakahirap noon. But I don't think so na ginagawa niya updated yon, no, ni professional. Why? Kasi everyday ang pagtatala. Kaya nga kailangan, 'di ba? Ano ang kasabihan? Kung nanonood kayo ng vlog ko sa tax topic, kapag may libro, the book must stay in the business premises kasi araw-araw tatalaan niyaan, no? So kung iyan ay inasa ng ating subscriber kay professional, no, sa services, kung inasa niya yan, so hindi yan updated kasi dapat yan araw-araw, unless itong si subscriber ginagawa niya. But sa tema na pag-uusap namin, I don't think so na ginagawa niya. Siguro pinupuntahan siya once in a while or tinatawagan siya para turuan at i-update, no? Pero ito kasi ang risk diyan kapag kaganyan ang setup nyo, baka mamaya magkaroon ng tax mapping, hindi mo na update bilang store owner na nandiyan ka or kung sino ang aabutan sa tindahan mo, sa'yo ang consequences ng lahat yan. Kasi hindi iyan doon sa accountant o sa bookkeeper na hinar mo para ayusin ang mga paraphernalia mo tungkol sa taxing and bookkeeping. Why? Kasi pumayag ka na iyon ng setup. So, take the consequences just in case. Hindi ko tinatakot. Ito ang reality sa totoo lang. No, kahit sinong tanongin nyo, ito ang realidad. Hindi nyo po pwedeng sisihin ang inyong accountant kasi bumayag kayo na iyan ang setup. Paano mami? Wala namang kaming alam. Nagde-depend lang kami sa sinasabi ng advices ng aming accountant and ng bookkeeper na na-hire namin. Now you know. Kaya nga mahalaga na nag-aaral tayo. So, hindi makakatipid kasi nga 5,000 retainers fee pa lang monthly. Imagine that, napakalaki na. Halos pangbayad na ng kalahati ng utilities niya yan. No? 5,000 is 5,000, napakalaki. So, but to the benefit of the doubt or to the benefit of hindi niya kayang asikasuhin kaysa magkaroon naman nga siya ng open cases at kutakot-takot ng penalty, he rather hire someone to do it na ito ang forte, profession ito ang kanilang ginagawa. Which is, I would agree. However, when it comes nga doon sa retainer's fee, parang hindi medyo ako agree kasi hindi naman sobrang complicated yung kanyang situation. Ito yung disadvantage ng pumasok sa negosyo ang isang tao and then dumating sa punto na nag-expand at dumating sa compliance ng mga legalizations and then we don't have any idea at all. Ito yung mahirap, no? And then hindi pa natin naarok kung ano yung mga terminologies dyan, kung paano nangyayari yan, kung ano yung ginagawa dyan. Basta inasa lang natin. Pero we have a business na nag-expand at talaga namang kumikitang pangkabuhayan, bread and butter natin, something like that. So, ito yung disadvantage ng hindi natin alam. No, mas masarap kasi siguro na may alam tayo somehow, hindi man tayo bihasa, pero may alam tayo what's going on, how this compliance works or process. So kung may idea tayo and we're just a busy person at marami tayong mga kung ano nung negosyong pinagagawa, pinagkakakitaan, it's totally fine to let that work, no? To give that work sa ating mga professionals na hinar, sa services nating hinar. It's totally fine. No, what I'm just saying is importante pa rin ang may alam kayo para hindi kayo maloko. Hindi yung bigla na lang kayong natulala, natulad ng mga nababasa ko sa aming group na sobrang nagtiwala ay hindi naman pala pina-file ng maayos at eventually nalaman na lang ng business owner na napakarami niyang open cases. So, another thing ng advantage kasi na may alam tayo is we can do it in ourselves. Ika nga ay we can DIY, do it yourself. So, makakatipid tayo like what I'm doing, no? I can handle na. What I did, hindi naman lingid yan sa inyo.
Sa una pa lang, kahit gumastos ako, nag-hire ako ng someone to teach me how to do it on my own para sa susunod ako na lang ang gagawa. And kung sakaling dumating yung punto ng aking inaasahang hinire na tax assistant na yan ay hindi available, so kahit papaano akong mismong si business owner, hindi ko mapapabayaan ang compliance ng negosyo ko when it comes to tax stuff, 'di ba? Kasi kaya kong gawin, may idea ako, alam kong gawin, no? So, mas masarap na maging reason natin kaya natin hindi ginagawa kasi we have a lot of works na ginagawa at talaga namang pwede naman na nating ibayad diyan, no? So, kaya mahalaga yung education. Kaya yung sasabihin nyo na talagang, ay, ang pagtitindahan naman ay hindi naman nagre-require ng graduate. Hindi naman yan nagre-require ng mataas na educational attainment. Yes, I would agree. But the thing is, when you are expanding na, when the time comes na ganito na, hindi po pwedeng wala kang alam. No? Knowledge is power. Kaya huwag nyo akong patitotsadahan ng mga, bakit naman nung araw, yung mga magulang naman namin, ganito, ganyan, umasenso, hindi naman ako kapag-aral. Hello? Noon, hindi mahigpit. Hindi ganito ang sistema when it comes to tax, business taxing. No? Hindi katulad yan ngayon. Compare mo naman yan noon. Old business before. Hindi basta-basta nahuhuli, hindi basta-basta nakukulong, hindi basta-basta nagkakaroon ng mga cases, nakapag-negosyo at yumaman at lahat, nagmilyon-milyon na ang kabuhayan at lahat. Hindi yan ngayon katulad ngayon na napakahigpit, na all eyes ang ating mga RDOs o ang mga tax officers sa gobyerno. Kamusta ka naman? Okay, so wag igagaya sa dati dahil hindi yan parehas ng panahon ngayon. Okay, so importante pa rin ang may alam. Hindi nyo po ba alam na ngayon pa lang at the very young age of my children, unti-unti talaga nire-review ko na sila when it comes to basic accounting. Account, journalizing. Hindi kayo maniniwala. Yes, I did that nung bakasyon. Every weekend kasi sasahod sila. Pag sasahod sila ng kanilang pagtitinda dito, nung bakasyon, kasabay na rin na para may bonus yung dagdag na sahod nila is 10 pesos every correct answer kapag meron kaming test. 30 items ang tinetest ko sa kanila. Literal, no? Kaya laki na, tuwa sila kasi may kinikita sila. Kaya lang, syempre, kailangan i-manage nila yung time. Dapat mag-review sila. Kasi hindi ko talaga sila binigyan ng basta-bastang literal na food speeding ang idea, no? So talagang sinabi ko lang kung anong topic ang pwede nilang i-search para pag-aralan, magkaroon sila ng idea, account, journalizing, no? Posting, something like that. Hapyaw lang na idea, sino ang father ng ng accounting, no? Sino ang nag-invento niyan, ganyan. So mga ganung information. Okay? So advices yan sa aking mga kasaring nanay or tatay na may mga anak na nag-aaral, no? If you have a knowledge about basic accounting, lalo na kung ang school nila ay walang hindi nagtuturo ng advanced basic accounting, no? Kasi ang isip ng tao sa college na yan pinag-aaralan. Well, sa maraming mga private schools, tinatakil na po yan, no? Meron na silang background agad sa basic accounting 101. Kaya pagtungtong ng college, may idea na sila. Hindi sa lahat ng school, especially sa mga public, wala masyadong ganyang topic. So, kaya naman ako, pinaghahandaan ko para sa mga anak ko. Okay? Ang haba ng sinabi ni Mami Pat. But, it could help ha? Yung advice ko, it could help talaga. Totoo lang. So, hindi lamang sa parenting na pagdidisiplina. Kailangan, nagbibigay din tayo ng turo na makatutulong sa mga anak natin pagdating ng araw. So, again, balik tayo doon. Hindi ako agree when it comes to the accounting fee na 5,000 pesos retainers fee. So, sa akin, ang naging advantage, kaya ko siyang gawin kasi nga, I have somehow nakakagets ako ng mga terminologies ng accounting kasi nag-aral ako, napag-aralan ko yan. No? O baka mamaya may maano na naman dito, no, na porque kasi nakapagtapos ka ganyan. Hoy, wag kayong magsasalita ng ganyan. Bulljacking ko kayo diyan, ano? Minsan kasi no, yung mga salitang importante ba ang nakapagtapos o nakapag-aral kaysa doon sa hindi nakapag-aral para umasenso at magkaroon ng business. Boboljacking ko talaga kayo dyan. Kaya huwag nyo akong pangangatwiranan, ha? Kaya nga kayo tinuturuan ko ngayon na kahit high school lang naabot nyo, basta't nakakaunawa kayo sa mga tinuturo ko, di nagkakaroon kayo ng idea. O somehow, kung dumating ang panahon na mag-expand kayo at talagang, di may idea ko. Ako, sabi ni Mami Pat, kailangan daw, we have to make sure na yung scope ng ating
ibibigay na trabaho sa hinar nating accountant or ganito, ganyan, dapat mapaisip daw tayo kung makatwiran ang kanilang fee, baka niloloko lang tayo. O diba? At least nabigyan ko na kayo ng warning, nabigyan ko na kayo ng idea. So kaya dapat kahit tax topic ang vlog ng Mami Park, nanonood kayo eh. Kahit hindi kayo nakatungtong ng college, doesn't matter as long as nakakaintindi kayo. Kayo naman masyadong naintindihan, kahit yung terminology na nabanggit ko, di mag-comment kayo, Mami, ano po ibig sabihin ng ganito? Mami, ano po ibig sabihin ng accounts receivable? Ano po ibig sabihin ng ganon? Diba? So, alam nyo, ang taong nagtatanong matalino kasi gustong matuto, hindi yung nagdudunong-dunungan na akala mo kagaling, no? Pangit yun. Okay, next, dun, salary expenses, 22,000. Diyos ko po naman, 22,000. 22,000. Kasama na daw dito yung pagkain din nung empleyado. So, nag-hire siya ng empleyado, working student. So, kay siya po, ang kanyang open is umaga sa hanggang alas 12 ng gabi. Sometimes yata, I'm not sure kung hanggang alas 2. Para ngayon daw hanggang 11 na lang daw siya, 11:30 or 12. So, nagduduty yung kanyang hinar na working student ng around 4 o'clock or 4 o'clock ng hapon or 5 o'clock ng hapon hanggang sa closing time. With the 500 pesos and libreng pagkain na nasa around 100 pesos yung expenses na pagkain. Siya naman daw kasi matipid din. So, yung papatak ng nasa around 733 pesos. But yung 500 dyan, basta yun ay sahod ng hinar niyang assistant. So, imagine, ikaw na business owner, ang duty from 7 o'clock or 6 o'clock up to 5 o'clock or 4 o'clock ng hapon, and then hihintayin mo dumating yung karelyebo, no? But, syempre, kailangan pa rin daw niyang mag-monitor, no? At nagmo-monitor siya sa CCTV pagka nagta-transaction. So, meaning to say, ang trabaho lang nung kanyang hinar ay sa transaction ng tindahan. So, sabi ko, di ba, ikaw ay gumagawa ng yelo kasi napapagod na rin daw siya, nahihirapan na, ganyan. Minsan daw napapagod na daw siya. Sabi ko, alam mo kako, isa sa natutunan ko sa aking best friend, sabi niya, wait best, di ba, kaya ka nga nag-hire ng tindera / katuwang, it is because to lessen your physical works. Para naman, ikaw yung dapat talagang nakapokus sa kaha mo, nakafront talaga sa tindahan mo at sa mga customers mo, ikaw ang as much as possible lang nagbebenta, no? At ang mga tindera mo, / assistant katuwang mo, katulong mo, sila yung dapat na nag-handle ng mga physical works, no? So, bakit parang ikaw pa yung minsan gumagawa ng mga mahihirap, no? Parang ba't nahihiya ka sa kanila? Ang reason nga kaya ka nag-hire is to lessen your physical works. Kasi we don't have 10 hands, we don't have 10 eyes, we don't have 10 ears for us everything to monitor what's happened or the transaction every day. So, we have to share our works to other people. And kung yung standard mo, dito mahamataas, turuan mo. Nang sa ganon ay hindi lahat na lang ginawa mo. So that is also what my advice to our viewer. Nasabi ko, bakit hindi mo itapat na ang pagre-repack ng yelo ay sa duty ng iyong hinar na empleyado para siya yung nagre-repack at ikaw ang nasa front ng tindahan. Ikaw ang nagta-transaction, especially it is very maselan kasi transaction yan, literal pera, GCash, cash in, cash out, bills payment. It should be you na nag-handle as much as possible, no? Kasi pata-transactionin mo lang naman siya kapag ka ikaw ay magpapahinga for a while and reviewin mo na lang ang camera, di ba? And bumangon ka na lang or mag-ano ka na lang kung sakaling nagkaroon ng problema with the customer, di ba? So, bakit ikaw yung amo, nagpapasahod, 500 yung sinasahod ng iyong libre pagkain, no, libre internet pa for sure yun, nakakapag cellphone pa doon. Tapos ikaw nasa likod, ganyan ng yelo, no, gawa ng yelo. Sabi, bakit hindi mo ibigay or maghati kayo, no? Maghati kayo ng kung gumagawa ka ng 100 yelo isang araw, 50 pieces sa'yo, 50 pieces sa kanya. Maghalinhinan kayo, hindi yung ikaw na lahat ang gumawa. Tumutulong naman daw magbuhat. Sabi ko, magbuhat? Ano ba naman niya? Pagawain mo ng lahat, no? At saka lang siya mag-transaction kapag katapos na siya sa trabaho ng pagre-repack ng yelo. So, yun yung in-advise natin. Nang mas maging makatarungan ang sinasabi mong 22,000 na expenses mo sa salary. Ito daw, ang isa naman din daw niyang pangangatwiran. Kasi nga, pinigilan ko siya na magbawas sa kanyang utilities na patayin niya ang isang rep kasi nag-gain ng sales yun no?
yung salary niya at itong retainer's fee ang pinagdidiskitahan ko. So, kung hindi na talaga ma-read off ang retainer's fee, no, na sa CPA or sa as a tax assistant, it's totally okay. Pero itong sa salary expenses, may magagawa. Ngayon, ang sabi niya, pag hindi naman daw pumapasok, no, may mga araw naman daw, mga ilang araw din sa isang linggo, na hindi naman daw pumapasok ang kanyang empleyado, kaya ngayon, siya ngayon ang kumakabig nung 500 na dapat ay sasahurin ng kanyang empleyado at dahil absent, hindi pumasok, siya ngayon ang kakabig. I have nothing against with that kind of style. Kasi, you deserve naman na i-rewardan ng sarili mo. However kasi, kung sa salitang pagtitipid at simpleng negosyo tayo, hindi yan uso. No? Ako kasi, naniniwala ako na kung makakatipid ako at ipasasahod ko sa sarili ko, ganun din naman. Kung makakatipid kasi ako sa aking empleyado, i-gain ko rin naman yan at the end of the month. Diba? Kasi, liliit ang aking salary expenses and then i-gain ko siya naman sa net profit ko at the end of the month. So, mas magagamit ko pa yung pera at mas mapapaikot ko pa kung nakatipid ako sa pagpapasahod ng empleyado at hindi ko kaagad kinabig. 'Di ba? Hindi ko kaagad kinabig. So, for me, I think na siguro hindi niya na dapat pagsahuran yung sarili niya kapag absent ang kanyang empleyado, nang sa ganun ay magamit at mapaikot. Mas lumaki, tumaas ang kanyang running capital in daily basis, no? Or in the whole month or whatsoever pa. Nang sa ganun ay makarolling pa ang puhunan, no? Maka-avail pa siya ng mga mas kailangan pa niya para sa ikagaganda ng kanyang hanap buhay. Kasi yung ititipid naman din niya na yan ay magiging niya at the end of the month. Naipon pa. Kasi what is always I advise to you guys, kumurot kayo sa net income ng negosyo. No? So, wala namang problema magkaroon ng withdrawals. Ano yung tinatawag na withdrawals? Yung kumurot ka sa pera ng sarili mong negosyo. Wala namang problema dyan. No? Pero hindi para kumurot na kumurot na kumurot. Kung sa isang linggo 3 beses na absent yung kanyang empleyado, de 1.5 yun, nakurot niya. Ilang load din, di ba? Ilang load din ang may load ng 1,500. Kung 30, 50 pesos lang ang pa-load ng mga customer. Di napakarami nun, magkano tubo, di ba? Di ba sa loading, the more na mas paunti-unti lang yung pinapaload, mas the more na mas marami kang naiipon na kita. So, mas makakaikot pa yung itinipid mo, no? So, that would be my advice na wag mong kabigin kung hindi mo naman kailangan kasi meron ka namang net income, may nakatabi ka namang pera. So, ang gawin mo, hayaan mo siya sa negosyo. Ibig sabihin lang, nakatipid ang negosyo, bababa ang expenses. Di ba? Am I right, guys? Ako sa akin, yun lang ang yun ang pananaw ko dyan, ano? Kasi i-gain naman niya yan at the end of the month dahil kakabig siya ng net income, no? Dahil bibigyan natin siya ngayon ng simple but somehow ay almost 100% accurate na pagtatala manually. Kasi nga, ang nag-aasikaso naman ng kanyang taxing ng mga books of accounts ay ang kanyang na-hire na accountant. Okay. So, ibabaliktad ko yung camera and i-explain ko. And doon sa ating subscriber, kung nanonood ka ngayon at kayong lahat, makinig ka at bahala na kayong intindihin ko kasi ito na yung pinaka-best ko, ha? Huwag nyo na akong ano-anuhin dyan. Okay? So, tingnan natin. So, kung makikita nyo po dito, merong date. Pwede nyo naman pong guhitan yan. Pwedeng guhitan, ha? Pwedeng guhitan. Iyan natin. Merong date, merong GCash balance, merong cash on hand, at merong in and out na transaction. It's either yung in, may nagpa-cash in or may nagpa-cash out, or kaya naman na-out yung pera kasi may nag-bills payment, something like that. So, lagyan natin ng total. So, lagyan nyo na lang po ng hati-hati. No? Next naman na nilagay ko ay, yan, special date pa rin, ano? Other sales na mag-gain ng cash. No? So, ano ibig sabihin ng Mami Pack? Let's say, for example, nagkaroon ng yung mga benta niya sa school supplies, yung benta niya sa yelo, kung may tinda siyang SIM card, something like that. So, other sales. Ngayon, Mami Pack, halimbawa, may binili, pero GCash ang ginamit na pambayad. O, lagay mo doon sa in, kasi may pumasok. Diba? Ganon. Okay, kasi ang pagbabasihan natin dyan, yung total balance at the end of the day. Kaya nga may date, at kaya merong total dito sa likod. Ayan, no? Okay, sana nakikita at naintindihan na, no? At yon. So, expenses. So, for example, that day, nagkaroon ng expenses na nagbayad tayo ng delivery, no? Nagbayad ng kuryente, nagbayad tayo ng sahod ng empleyado within that month, dumating si accountant, binayaran natin,
No, nagbayad tayo ng utilities, ganyan, kung ano yung mga expenses na dumating. It's either delivery pa yan or ano man yan, basta expenses ilagay dyan. Pagdating naman dun sa withdrawals, ito yung sinasabi nating kumuha tayo o kumurot tayo ng pera sa ating negosyo for our personal use, no? So kailangan nakatala ang withdrawals. Idagdag na rin natin yung losses. So ano ibig sabihin ng losses, no? Pwede na din maglagay din tayo losses, no, ng linya. So yung halimbawa may nasira, no? May nasira na sa school supplies, may napunit, ganyan. So kailangan ay ating ilalagay diyan. Mami Park, halimbawa meron tayong pinagawa na halimbawa nasira ang cellphone, pinagawa, o di expenses 'yun. 'Di ba? So halimbawa, Mami Park, may pinasundo tayo na manggagawa. O, di service fee 'yun, no? Dito 'yan sa expenses. So hindi yan magiging sa withdrawals kasi anything that is essential in the business, expenses but using in the business, no? Dapat sa expenses ng business 'yan. But kung halimbawa ay kumain ka tapos halimbawa nagbili-bili ka pa ng kung ano-ano ng beyond na sa budget ng iyong food, personal mo na 'yon, withdrawals na 'yon, ano? So lahat lamang ng essential para sa iyong negosyo ang dapat na nahandyan sa expenses. So, lalagyan mo lang yan ng total, no? Kung anong total that day, di ba? So, yan. Dagdagan mo dito ng total. So, ito ang inyong magiging income statement for the month. So, importante yung mga ginawa nating pagtatala kasi diyan natin babasihan lahat ng ating mga records. Yung mga total ng mga item na yan ay ilalagay natin dito. So, ito ay magsaserve as your income statement for the day or for the month. Pwede mong gamitin tong pang daily computation, pwede ding pang monthly, no? So, ito ililipat mo lang yung lahat ng mga naipon mo dito sa mga unang sinabi ko. So, ending GCash balance, no? Anong ibig sabihin na, Mami Park, ng ending GCash balance? So, kung halimbawa, at the end of the day, kung magkano yung naging balance ng iyong GCash, no? Siyempre, titingnan mo din kung tali yung nasa cellphone mo o yung nahanditong naka-record mo. So, ending GCash balance and yung ending cash on hand. Okay? So, ano yung ibig sabihin ending cash on hand? Diba kanina meron ditong cash on hand kung magkano. So, pwedeng dito pag nagsimula ang araw, isulat mo yung iyong beginning. Ayan, nahulog. So dito sa halimbawa August 1, pwede mong laging umpisahan na isulat ang iyong beginning GCash balance and beginning cash on hand. So pero bakit, Mami Park, dito sa income statement na nilagay mo ending na? Wag kayong excited, ha. So ending ibig sabihin yung huli na iyong naging GCash balance at iyong naging huling cash on hand. So, again, pwedeng gamitin to for daily or for monthly. And then, halimbawa, ito kasing ginawa ko for monthly yung sample. So, halimbawa, yung ending balance niya ay naging 48,000. Yung kanyang cash on hand na ending balance ay naging 64,000 with a total of 112,000. So, niles natin yung beginning GCash balance niya. So, ibig sabihin, nung halimbawa, August 1, nagsimula siya, 35,000 ang laman ng GCash. And then, yung kanyang hawak na cash on hand is around 20,000. That is the total of 55,000 and niles natin doon sa ending. So, nagkaroon ka ng 55,000 na gross income kasi yung difference niya. So, ibig sabihin yan, 55,000 pero that is gross income or sales. Why? Hindi pa kasi less ang expenses. So, gross pa lang kapag hindi pa less ang expenses. Kaya, ile-less na natin. So, less expenses, that is, ang ginawa kong example dito, yung sinabi sa ating data ni pero ito, hindi niya to binigay. Ito lang ang binigay niya. Ginawa ko lang sample. So, yung utilities niya is 9,200. Yung accountant fee niya, 5,000. And the salary expense is 22,000. So, with a total of 36,200. So, ma-minus nga, di ba? Ito, ileles natin yan. So, that would be 18,800. Mami Park, net income na ba yan? Hindi pa. Kapag may losses, no, yung sabi ko nga sa inyo, kung may nasira, no, may na-tear, ganyan. Halimbawa, baka mamaya kasi hindi kayo aware kung ano yung sinasabi kong losses. Nagtitinda kasi siya ng school supplies. Halimbawa, may nabasa, may nasirang ganito. O, babawas natin. Losses yan. Kasi ito, good as cash to Pero dahil hindi na natin mabibenta, losses natin lugi. So, kaya lalagay natin dito.
Diba? Halimbawa, may 500 pesos siyang naging losses. O halimbawa, nagkamali siya ng transaction. Nag-cash out siya, ay nag-cash in siya. May nagpapa-cash in sa kanya. Ngayon, nag-cash in transaction. Na-send sa maling number. Hindi na nabalik yung fund na na-send sa maling number. Halimbawa, 500 yun. O losses na yun. Kasi hindi mo na mahahabol. Losses yun. No? So, yun yung mga sample ng losses. Ha? Okay, so, ayan. 500 pesos. And then, that would be the time na magkakaroon ka na ng net profit. 18,300. Yan ibig sabihin, ang kinita ng iyong hanap buhay for that month. So, itong mga figures na to ay sample lang ha, sample lang yan. Then, may grand total pa ako dito. Why? Kasi meron ka, kasi hindi nagtali. Na bakit ganoon? Hindi mo naman nakuha tong 18,300. No? Hindi mo siya nakuha. Bakit parang may missing? Yung pala, nung mga buong buwan or sa loob ng isang linggo, may na-withdraw kang 6,000. Kumuha ng pera sa negosyo mo, it's either cash or sa GCash, kumuha ka 6,000. Tapos, ang ginawa mo is, hindi mo naman pala ni-note na meron kang withdrawal. No? Ginamit mo sa personal mo. So, dapat naka-note yan, withdrawals. So, 6,000. So, ibig sabihin, eto na lang yung pwede mong kabigin kay kinita mo na net profit. Kasi may withdrawals ka pala na 6,000. So, 12,300 na lang ang natira mo. Okay? So, nagets po ba? So, you can use this as your daily or your monthly income statement, no? Kasi hindi yan katulad ng sa akin, gawa kasi ng ako, sari-sari store ako, ang dami kong mga perpernalya. So, yung kanya kasi may niche ang negosyo. Yung kanyang services nga na cash in cash out transaction, GCash, bills payment, tapos may mga ads on lang. So, ayan yung po pwede kong pinakamabilis at pinakasimpleng pwedeng magamit na style ng method para ma-track mo lahat ng iyong mga kapirahan sa buong linggo, buong araw o buong buwan. Okay? So I do hope na may natutunan ng lahat, no, for today's video. So mag-shoutout na tayo at ang isusunod naman natin ay yung ating sa hinihinging mga ahente ng ating soon to be kasari or kanegosyo. Sobrang dami nating mga pinag-aralan for today's video. Sulit na sulit talaga kayo. Meron na tayong unboxing, meron pa tayong shoutout, meron pa tayong income statement, meron pa tayong advices sa ating ano. So, ang dami nating napag-aralan, no? Sulit na sulit kayo sa akin. Okay, so, I would like to get magsha-shoutout tayo. Okay, so, Mami Park, ang haba ng video mo, baka matatagalan ka na namang mag-vlog. Hindi ko masasabi, might possible, no? Ayan. So, thank you very much. I didn't expect it. Naka 456 din tayo sa ating pagbabalik, no? Sa ating update channel. So, I would like to shout out first si Juliet Sumapong. Sabi niya, yan ang kasabihan, Mami Park, na ang daling magpakasal, pero ang hirap makipaghiwalay. Which is true, no? Hindi madali ang journey na to. Maaring sa iba ay madali, pero sa part ko, hindi siya madali. Kasi ganun ako naging emotional. Kung nakikita nyo gano'n ako ka-cool, gano'n ako tingin nyo, wala akong pinagdadaanan na emotionally, mentally, meron po, no? Kasi hindi ko to pinangarap, no? But hindi ko rin naman ginusto na hindi maayos ang sitwasyon ng ano ko, no? Kasi syempre, to protect myself at syempre para makamove on na ako, no? This is not about meron na siyang iba, meron na akong daddy part. This is not about it. It is about myself. It is about only me, no? I'm dealing with this kind of emotional trauma that I've been through, no, when I was in that marriage. So, I just want to clarify. Someday, fully share ko din sa inyo yung journey ko diyan and what I've been through, no? So, sabi ko nga sa inyo, emotional ako when it comes to this matter. Okay? Hindi siya madali talaga for me. And then, thank you, Ma'am Juliet. And then, Beverly Rigacho, sabi niya, I feel you, Mami Park. Ganyan talaga if nasa junior years na. But still, salamat sa pagiging masipag at hindi madamot sa knowledge kahit pagod at puyat ka. True, kapag po nagbablog ako, I sacrifices time na instead of ipapahinga ko na lang, but I have to stand here in the front of camera just to share with you ng mga natutunan ko sa buhay. So, for me, it is a servisyon totoo for me. Kasi kung sasabihin ko nga na kung sakita lang, hindi naman talaga, it cannot compensate yung sinasahod ko sa YouTube sa aking internet man lang, kahit sa internet man lang, hindi, no? So, kaya, sa totoo lang, kung sasabihin ko sa inyo, no, talagang ito paglilingkod na lang talaga sa inyo. And kaya that is why hindi ako ganun kaano when it comes to bashing. Hindi cool ako, okay ako diyan kasi pinasok ko to, no, being content creator and nasa public ka. But yung kapag medyo talagang mga subscriber na pilosopo pa,
hindi na ako masyadong talagang sabi ko nga it's not worth of my time para makipagtalo, makipag-ngat-ngatan, makipag-rat-ratan, ganyan, no. Sometimes pumapatol ako kapag below the belt or talagang parang para turuan ng leksyon. But most of the time, di na ako pumapatol kasi what for pa, 'di ba? Yun. So, thank you, Ma'am Beverly, at na-appreciate ng marami. Ika nga na ni Ma'am Malu Aguirre, ang viewers ni Mami Park ay mga quality viewers. Di ba? Taray, no? So, another is si Ma'am Teresita Baron na talagang nag-comment na mag-vlog ka na, Mami Park, ba't di ka nagbablog? No? So, thank you. Alam nyo, it's so nice to hear na it's nice to hear to be missed, no? Yung parang gano'n. Yung nami-miss nyo din ako. Malaking bagay yun sa akin. So, thank you Ma'am Teresita Baron, and also ito pa si Ma'am Ellen Pilar. So, thank you, no? Yay! May upload na si Mami Park. Love you. Love you all, no? Kung alam nyo lang, tuwan-tuwa ako. Kahit ilang kayo dyan na nagko-comment, sobrang tuwan-tuwa ang Mami Park. Malaking bagay sa akin, no? Honestly. Kasi parang, hindi naman ako laging, may kausap ako mga customers, pero syempre iba pa rin yung sa other side of world ng, sa YouTube, no? Yung merong nakakamiss sa'yo. Hindi man tayo personal na magkakilala, pero nakakilala nyo ako through vlogging, di ba? So yun, thank you Ma'am Ellen Pilar, and also to Ma'am Malu Aguirre, no? So si Ma'am Malu Aguirre, once in a while nagkakausap kami niyan sa FB, no? And marami kami talagang na bagay na mga naaagrihan na which is yung mga reality talaga na nangyari sa pagninegosyo. So Ma'am Malu, I really appreciated yung lahat ng mga conversations natin, lahat ng mga sharings natin. Thank you very much, no? Ayan. So sabi pa niya, young proofreader ang peg ni Kauri, so smart. So alam niyo po kasi, di ba nga, sa journey na ako ng pagbabalik ko sa writing ng nobela. So actually kahapon at the other day, nagkaroon ako ng time to continue my chapter 1, no? So dahil nga pinabasa ko yan kay Kauri. Alam niyo po kasi yung sinasabi kong proofreader, ang nobela, kapag po tayong mga writer nagsusulat, tayo naintindihan natin kung ano yung sinulat natin. But we are not aware sometimes if yung magbabasang iba na tao is naiintindihan ba nila kung ano yung sinulat natin. Kasi unang-una, we have to make sure when it comes to characters na mai-involve sa ating isinulat, ay kailangang malaman ng nagbabasa kung ang nagsasalita na ba ay ang writer or ang nagsasalita ay yung mismong character na nasa nobela, no? So kaya kailangan alam natin kung paano yun. So ganun, kaya kailangan natin ng proofreader. To hire a proofreader, dagdag gastos yun, siyempre. So kaya naman, I think, iniisip ko din, kinoconsider ko na baka ipabasa ko din ang aking manuscript before talagang totally magawang libro na yung ginagawa ko, kung sakaling mapapanindigan ko at matatapos ko, si Beshi, no? Kasi nagbabasa din siya din ng pocketbook before, nung uso ang pocketbook, no? Ayan. So, proofreader is one of the best thing to consider kasi it's a tools to make a book, no? Editor, proofreader, at saka syempre yung halimbawa kung ipapaprint mo siya ng maraming copies, syempre consider mo din kung anong company na printing press ang iaano mo para ma-print ang iyong mga libro. Okay? So yan. Actually, also you can consider yung halimbawa yung book cover mo, no? So syempre kung talagang ikaw marunong ka gumawa ng layout, no, ng book cover mo. So honestly, meron akong kaibigan, no, may edad na rin yun, no, parang family friend before na graphic artist. Actually, international graphic artist siya, imagine that. Kaya nga nahiya kung mahal talaga ang fee niya, no? Kasi ang mga client niya talaga abroad. Nakapag-drawing na din siya, nakakapag-drawing siya sa Yamato Company. Alam niyo po ba yung Yamato Company? So, if I'm not mistaken, ang Yamato Company is, nagpo-produce sila ng mga toys na mga character, something like that. So, parang gano'n, Yamato Company, nako, grabe yan, no? So nag-aano rin siya doon, no? So kaya professional siya talaga. So I don't think so if makikita natin, but as what I've said, as much as possible, ito matipid na pag self-publishing ng libro. So kaya as much as possible ay talagang sa amin lahat manggagaling ang paggawa. So titingnan natin, diba? Ayan. So sabi pa niya ni Ma'am Malu Aguirre, wow Mame, you look fresh and young, happy for you. Thank you. Maganda lang kasing resolution ng cellphone natin, but yung talagang mga sumpa hindi makita, andyan lang yan, no? Meron yan, promise, no? At saka nagpa-style kasi ng buhok kasi syempre
sobrang losyangan na, kailangan kahit paano we look after ourselves, no? So malaking bagay kasi it boosts our confidence na nakikita natin kahit paano hindi na de-deprive yung sarili natin na nabaon na lang tayo at nalosyang na lang tayo sa pagtitinda. Ganun ba, no? Ayan. So thank you Mama Lu sa compliment. And then si Figuero Almahi Jennifer. Diyos ko po naman pangalan, Ma'am Jennifer na lang ha. Naku, bubulol akong bigtasin. So sabi niya, Mami Park, yung mga ahente nyo nag-deliver din kaya sa Nueva Ecija. Need ko po kasi para sa open cost store. So eto, I would like to give my POV about it, no? 'Di ba nababanggit ko na before na hindi na ako basta nag-update, minsan nagka-capture ng mga moments ko with the deliveries, with my agents, mga truck, something like that. Why? It's because to protect the interest of the business. So, wag ma-open I'm just saying. Pero eventually, later on, bibigyan ko din naman kayo ng idea ng supplier, paghahunt ng supplier, no? Paano ba tawagin? Agent hunting, supplier hunting, ganyan. So, alam niyo po kung bakit. Napaka-importante po kasi na natutunan ko sa pagninegosyo. At dito lang naman ang uso sa YouTube world ng mga sari-sari store na kami, halimbawa, nagbibigay kami sa inyo ng mga literal na halos isubo na namin sa inyo yung kokontakin yung mga ahente para maka-order kayo. Na-realize ko, lalo na nasa public tayo, siyempre, hindi natin alam kung sino sa mga paligid natin ang nanonood sa atin, no? So, hindi natin alam, makakompetensya na natin yung nanonood sa atin. Hindi sa pagdadamot. Natutunan ko sa pagninegosyo, natutunan ko sa business world at bilang business owner na sometimes we need to think 100 times before na actions natin. No, kasi it is privacy and interest of our business. So, wala talagang negosyanteng nag-share basta-basta ng mga ganyang bagay dahil iyan ay pag-aari at privacy ng kumpanya, ng negosyo o nating mga negosyante. YouTube world lang talaga na uso sa mga sari-sari store, content creator, nauso yung mga ganyan. So, na-overwhelmed ang content creator kasi, ang bait naman ni Mami Park, ang bait naman ni ganyan, ni ganire, ni ganyan. Kasi, tumutulong siya sa aming mga na magsisimula pa lang para makahanap din kami ng ahente at di na kami mahirapan. Nakaka-overwhelmed. But the truth is, hindi siya tamang gawin. Hindi siya tamang ugaliin. Hindi siya matatawag na isang business etiquette, no, ng isang negosyante na tayo ay padalos-dalos ng ginagawa sa buhay. Kaya nga, we can be a content creator, we can be in a public, no, in a social media, but we have to live something na importante. Hindi yung lahat ibinobroadcast natin, no? But, syempre, no, dahil sa Nueva Ecija naman si Ma'am at hindi ako against sa mga gumagawa niyan yung mga talaga nag-share. Kasi ginawa ko naman yan before 'di ba? May mga nakuha kayong mga ahente sa akin dahil to promote din yung aking mga ahente at matuwa sila din sa akin kasi pinopromote ko sila. Ang advantage lang na nakukuha ko sa kanila, tuwan-tuwa sila and they priority me, no? Pero yung sasabihin mo magkaroon ako ng extra income to them para i-promote sila ng libreng promotion, wala, no? So kaya natutunan ko talaga na it's a privacy, no? Hindi iyan dapat ugaliin ng mga negosyante. Okay? But wag kang mabigo, Ma'am Jennifer. Hindi naman ako ganyang ka-worse, no? Sinabi ko lang, kasi pag dumating ang panahon na maging katulad kita, maging katulad ka ng iba na lumalaki, dadating ang panahon marirealize nyo ang sinasabi ng Mami Park. Ay, tama pala si Mami Park. Hindi pala basta-basta yun, no? Na ipinamimigay, ibinabahagi, ibinobroadcast. Okay? So, one of the effective way na ma-share ko sa inyo is yung ginagawa ng Daddy Park. At saka yung minsan ginagawa ko din before. So, kapag namimili kami sa palengke and then nagpa-parking kami sa kahit saan mang area ng palengke, tinitingnan namin yung mga truck na mga nakaparada. Kasi diyan, syempre, usual na nakatambay, nakaparada ang mga ahente, supplier. So, kapag observant kayo sa paradahan, dyan pa lang makakakuha na kayo ng ahente ng supplier. So, si Daddy Park ganyan. Dyan niya nakuha yung ahente namin ng mantika, yung supplier namin na kinukuha na ng mantika, yung iba't iba pa, no? So, parking lot sa palengke is one of the best way to hunt an agent or supplier of products. So, yan na yung pinaka-the best. One of pinaka-the best na way. So, thank you sa Daddy Park natin. Si DCFE. So, si DCFE po, siya po ang aking ahente sa Nissan Monde. Itong mga Lucky Me, hawak din po niya ang Bingo, Nissan Wafers, Monde Mamon, ayan, yan. Mamasitas, hawak din niya, Skyflakes, ganyan. Yan pong si DCFE
Yan nakikita niyo yan kay DCFE yan. Hindi lang ito. Ito kasi kay ano yan, kay URC yan. So, si DCFE. So, hindi po ako aware kung si DCFE ay merong DCFE Nueva Ecija. So, ang advice ko po, punta po kayo ng Facebook or ng internet, mag-search po kayo ng DCFE Nueva Ecija. By then, baka may mga makausap kayo or mag-comment kayo sa mga post nila, nang sa ganun ay kayo ay makakuha ng ahente. Kasi, pwede nyo po akong i-PM, Ma'am Jennifer, para po, pag may natanungan ako, na mga ahente ko kung meron silang DCFE Nueva Ecija, di po pwede ko pong i-share sa inyo. Pero hindi ko po dito sasabihin ang contact information sa PM po. I-PM nyo po ako sa aking Facebook account. Okay? Next would be ActiveServe. So si ActiveServe Bulacan, siya po ang distributor ng Nestle products ng Bulacan lamang. Ito ay able to ask my agent ng ActiveServe. So si ActiveServe Bulacan lang siya. Hindi niya sakop ang Nueva Ecija. Ngayon, sino po ang sino po ang distributor ng mga Nestle products sa Nueva Ecija? Na bigyan niya po ako ng information. Sa Nueva Ecija po ay si Nutri-Line, no? Ayan po yung kanyang parang logo, no? Ito pa. Ayan, Nutri-Line Nueva Ecija, Nutri Space Line. Ayan po. Kita po ba? Kita po ba? Naku, parang hindi kita. O basta ayan siya. Yan yung kanyang profile pic. Nutri-Line Nueva Ecija may 1.4 friends, no? Nestle distributor of Nueva Ecija and Aurora. Ayan. Ayan po, no? Meron pong building at may mga empleyado po yung kanyang profile pic. Okay? So, ayan po ang masasabi ko. So, si Nestle, mga Nestle products ang kanilang dinidistribute. So, dito po sa Bulacan, ang may hawak ng distribution ay si ActiveServe. Okay? So, next naman po ay si Marby. Si Marby po, punta po kayo sa kanilang official page at para malaman nyo kung sinong ahente ang naka-assign sa inyong lugar. Okay? So, tatry ko din pong itanong yung aking ahente ng Marby if sino ang naka-assign sa kanilang Nueva Ecija area. Okay? So, si Emperador naman po, tatanungin ko din po. Okay? As well as meron pong mga distributor, hindi po sila literal na distributor, parang supplier lang din sila. Marketing po ang tawag sa kanila ng mga company, no? Yung which is yung halimbawa ay customer din sila, client din sila ni halimbawa ni Nestle or kaya ni Unilever. Customer din sila, pero kumukuha sila ng bulk orders na they're getting a discount like as much as 20 to 30% discount sa product. And then sa kanila binibenta. So, malaki din silang company, pero marketing po ang tawag sa kanila. Okay? So, one of the example of that ay si Force Central, marketing yan, si Force Central. Si Force Central po, ang kanya, hindi ko po alam kung may Force Central, Nueva Ecija, tatanungin ko din, no? Kaya i-PM nyo na lang po ako. So, ang kanila pong items ay Century, Ligo, Angel Evap, Angel Condense, at Angel Creme Densada. Meron din po silang, ano ba yung product nila? Birch Tree, Lucky 7 corned beef, Argentina meatloaf and corned beef, and also, ano pa ba ang hawak nila? Century and 555 tuna. Ayan. Kay Force Central yan. So, again, hindi ko po alam kung may Force Central Nueva Ecija. But I try my best to ask the Force Central agent na nasa akin kung meron sila ng Nueva Ecija, and you could PM me na lang. So, update ko kayo, Ma'am Jennifer. Suising. Madaling makuha si Suising kasi sa website lang at saka sa, sa Facebook. Okay? So, Wing and Marketing Incorporated. So, ito yung sinasabi ko, isa pa sa mga marketing. So, maraming hawak na products si Wing and Marketing. Napakarami. Food, home recipe, may mga peanut butters, Santa Monica products na meron silang mga all-purpose flour, all-purpose flour, tsaka cornstarch, ganyan. Meron din silang marami, yung mga product ng Santa Monica. Meron silang baking soda, ganyan. Santa Monica products, hawak nila. Baygon Johnson ba yun? CJ Johnson ba yun? Hawak nila. Hawak din nila ang pedigree. Hawak din nila ang, ano ba itong kulong na to? Ang Fiona, may Fiona din sila. Meron din sila. Ang dami nilang mga hawak na mga product. Hawak din nila ang yung grips, grips na gel and yung mga pambuhok. Hawak din nila ang boy bawa, ngayon hawak na nila, no? So marami silang hawak, na item. So hawak din nila si Clean, yung Clean po na parang Scotch Brite sponge, and as well as the steel wool. Hawak nila yan. Ano pa bang hawak ni Mix Marketing? Si Homey Noodles, hawak po nila yan, ni Wing and Marketing. So marami po silang product. Si Empress at saka si Empress Shampoo and Conditioners,
at saka yung laging in-order sa kanila, yung luxurious keratin na black, gold, and red, hawak po nila yan, no? Napakarami po nilang hawak. Hawak din po nila meron din po silang corn kernel, no? Cream corn, puti, mushroom. Ayan, hawak din po nila yan. No? So, marami silang product na hawak. So, Mix Marketing Incorporated. However, I didn't know if merong wing and marketing ng Nueva Ecija. So, please PM me na lang for that. Okay? So, si Enerlife, Rich Choco Richies na mga wafer, you can check out their FB account. So, as of now, yan yung masishare ko na, ng mga ahente. So, na-PM na lang ako para sa contact kung once in a while kung may matatanong ko sa mga ahente ko. So, Mami Park, ikaw po ba, mga hinanap mo lang din sila? Hindi po. Nagkataon po na sila po ay nakakadaan dito sa lugar namin. No? Si JRNR, existing na siya dito, at saka si ActiveServe nung nag-start akong magtindahan dito. Also si PMFTC, yung ahente ng Marlboro, nagdadaan na po sila dito, no? So I'll try my best to ask my PMFTC agent kung sa Marlboro, no, yung mga Marlboro Cigarette and Fortune, na kung meron silang PMFTC Nueva Ecija. Also si 14M po ang distributor ko, ang supplier ko ng Camel and Mighty product na sigarilyo. Ngayon, si 14M po ay distributor lang siya dito sa Bulacan. Ewan ko po sa ibang lugar kung may 14M din po. So, actually po, originally, si Mighty Camel ay JTI talaga yan. So, hindi lahat ng area ay under ni 14M or under ng ibang mga distributor or marketing. So, may possible na hawak mismo ng in-house ng JTI. So, much better na meron pong si JTI, meron po silang page, kontakin nyo po at kung sino po ang naka-assign sa area nyo ng mga JTI products na sigarilyo. Okay? So, I do hope na nakatulong ang Mami Park, no? Pagdating po kay Ace Ice Cream or Ice Ice Cream, kung gusto nyo pong mag-ads on, punta po kayo sa page ng Ice Ice Cream Nueva Ecija. No? Kasi kami, Ice Cream kami, Bulacan. So, sa Bulacan, ang distributor po ay si Icewell Food Incorporated. Pero sa Nueva Ecija, hindi ko po alam kung sino. Okay? Parang katulad lang din yan nung kay ActiveServe. ActiveServe ang may hawak ng mga Nestle products ng Bulacan, pero pagdating ng Nueva Ecija, Nutrilite ang may hawak ng ang distributor ng mga Nestle products. So, as well as sa Ice Cream, iba-iba po ang company na may hawak. Yung kumbaga ba, sila yung nakakuha ng city distributor or province distributor, original distributor, whatsoever pa. So, as well as sa Snow Joe Ice Cream, punta lang po kayo sa page nila sa Facebook. So, you can contact them and ask them, no? So, I do hope na nakatulong ang Mami Park. And, that's it, no? So, continue na natin kung sino pa ang ating next na i-shoutout para matapos na ang ating vlog kasi sobrang dahaba na and late na. So, Karen Balsena, hi Mami, na-miss ko ang mga vlog mo. Thank you. And sabi din ni Jennifer, si Figueroa Magin Jennifer, na nagtanong nga ng ahente na magbubukas ng store, ay thank you daw sa mga magagandang vlog. No? And also, hindi mapapahuli si Ricky Añuevo, si Sir Ricky Añuevo, na sabi niya, na-miss niya ang mga vlogs, na-miss ko ang mga vlogs mo, na-miss po ang mga vlogs mo, Mami Park. God bless you always. Thank you, sir. Ingat po kayo dyan sa abroad. Maraming salamat. Again, kung sakali pong matapos ko at mapanindigan ko ang aking nobela, sana naman po ay suportahan nyo at sana po ay bumili po kayo. No? So, I promise you guys na I do my best as much as I can. Bago po sa aking journey to at bago lang din po akong writer. So, ibig sabihin ba huwag na kayo masyadong mataas ang standard. No? Ang ipapangako ko lang po, I could give you a good novel story. Okay? So, thank you very much. And this is Mami Park and this is Team Park nagsasabing, Tindera is my proud career. Mwah! Bye! Fighting! Mwah! Namiss niyo ba yan? Yung tagline ng Mami Park.